we are now joined by Attorney Maria Corazon Hines, Director of the Legal Service of the Energy Regulatory Commission. Good morning po, Attorney. Thank you for joining us again. Good morning to everyone. Okay, perhaps you can explain to us po yung mga factors contributed to the recent decrease in the Meralco rates. Kahit paano po medyo magandang balita po yan. Yes, but may mga factors na ginawa, interventions na ginawa yung ERC para at least mapababa man lang yung sisingilin sa ating mga consumers next month. Una dito yung suspension ng GEA allowance. So for the months of May and June ay hindi muna tayo magbabayad ng green energy auction allowance. Kasi nakita ng komisyon na sapat pa naman yung pondo para matustusan yung mga claims ng mga RE developers na kasali doon sa program. So ang pangalawa naman ay humingi ng approval yung Meralco para doon sa pagbaba nila ng generation charge nila. Ito yung bunso dun sa yun nga nabanggit na yung sa line rentals. In-apply muna nila yung adjustment para at least bumaba man lang yung presyo ng kuryente natin. Sorry. Sorry. Yes, go ahead po. Go ahead, Attorney. So, yung pangatlo naman, yung magiging impact ng awat refund. So, ang ginawa ng kasi ng commission, ito yung adjustment ng DSM ng Meralco. That's the distribution, supply, and metering charges ng Meralco for the months of July 2022 until December 2024. So ang kabuang reduction doon ay at an average of 0.2511 per kilowatt hour. So that's more than 25 centavos per kilowatt hour. So matatanggap natin ito as a refund for 1 year. Kaya yung mga factors na yon nag-contribute lahat doon sa pagbaba ng ating babayarin kung ikukumpara mo doon sa previous month. So tatlong bagay 'yon. Yung GEA suspension allowance, yung mitigating measures para doon sa generation charge ng Meralco, bunso doon sa pag-apply ng line rental adjustment at saka yung refund na galing doon sa awat na ipapatupad starting May 2026. Attorney, kasi ang tanong din ng iba, usually pag bumababa ang rates at a certain period, dumodoble daw ang balik the succeeding months. Nakikita ba natin na may possible increases 2-3 months down the line? Kung ganito lang naman po yung magiging scenario, wala pa naman kaming nakikita. Kasi aktibo naman ang commission na tumitingin ng mga alternatibo o kaya mga paraan para at least ma-maintain man lang yung binabayaran natin o mapababa. Kaya pag may mga refunds na nakikita kami na kailangang ipatupad, pinapatupad naman. Yung namang mga collect ay binibigyan naman namin ng time o dinidelay naman namin yung pag-implement ng mga distribution utilities. Attorney, this month of May kasi grabe ang init at temperature. So ang dami na pong gumagamit ng dagdag aircon, tumataas nga daw ang sales ng aircon, electric fan. Yung timing po pa ng decrease, hindi po ba yung delikado sa supply given na bababa ang presyo at mataas ang demand?
Dalawa po kasing bagay yung what's driving the customers' consumption. First is yung actual na konsumo mismo ng mga customers. Kahit mababa yung presyo, kung mataas ang konsumo, mataas pa rin yung babayaran. Yung isa naman, yung presyo ng kuryente ay mataas, kaya kahit na pareho yung gamit mo, mas mataas yung iyong babayaran. Kaya dalawang factors lagi ang naglalaro diyan para makita natin kung ano at magkano yung babayaran ng ating mga consumers. Pag summer kasi, malaki yung konsumo natin dahil That's right. kagaya ng mga appliances natin, mas mahaba yung tinatakbo niyang mga motor nila para mapagana at mapalamig. Yung mga heating and cooling devices, malaki talaga ang konsumo niyan. Kung ikukumpara mo dun sa konsumo nila, pag malamig yung panahon. Kaya pag summer, talagang expected na sana natin na talagang tataas dahil mas mahaba din yung gamit natin at pagtakbo ng mga appliances natin. Well, as they say, this May, electric consumers will also partially benefit dun daw po sa long delayed implementation ng VAT exemption, no? Doon sa power generated using indigenous natural gas. Could you explain that to us po? Okay. Yun kasing generation. Okay. Ang taxes kasi, ang value added tax is applied to sales for generation, transmission, and distribution. So yun yung general rule. Kaya lang, may mga naging issues yata doon sa payment ng value added tax, doon sa indigenous renewable resources. Kaya naayos na ito, kaya ito din yung isang rason kung bakit mapapababa yung presyo due to the reduction of the tax. Well, as to the point of Diego kanina, no, na tumataas po talaga yung konsumo rin talaga ng mga natin, mga kababayan, no, dahil po sa init talaga ng panahon. But what measures are we implementing to ensure that there will be no massive power outages? Dahil sa dami po ng mga supply or kumukonsumo ngayon. Okay. Monitor namin, kasama na rin sa pangunguna ng Department of Energy, yung mga planta natin. So nakita na nga natin, nagkakaroon na tayo ng mga red and yellow alerts. Kaya yung DOE at saka yung ERC ay nagbigay na rin ng instructions o direktiba doon sa mga generating plants at saka sa NGCP na ayusin na kaagad yung mga rason kung bakit nagkaroon tayo ng outages, ng red and yellow alerts ngayon. Yung doon sa Visayas Grid, ang rason nung alert sila ay nagkaroon ng outages talaga yung mga ibang mga planta. Kaya ang instructions ang nasa kanila ngayon ay ayusin kaagad yung mga planta na yon. Sa Luzon naman, ito ay bunsod nung nagkaroon ng problema sa transmission lines. Kaya ang NGCP ay naatasan na rin para ayusin itong mga linya na ito. Ang panawagan lamang namin sa mga consumers ay kung kaya po natin sanang magtipid, maski ho ngayong tag-init, ay magtipid po tayo kasi yun pong ating konsumo ay makakadagdag po sa tinatawag po na demand. At kung yun pong demand natin ay halos kapareho nung nasa capacity ng grid natin, pag nagkaroon po ng force outage yung mga iba, talaga pong magkakaroon po tayo ng issues doon sa ating supply ng kuryente that might lead to red or yellow alerts. Right. All right. Thank you for your time, Attorney Maria Corazon Hines, Director of the Legal Service of the Energy Regulatory Commission. Thank you. Okay, thank you.